tanong ngayon, nino? Sino? O Can you please put this on record, Madam Chair? namnamin natin yung laman ng second part ng pahayag ni VP Sara. Ito, palagay ko, is worth looking into. In fairness naman kay VP Sara. Bakit? May mga claims siya rito sabi niya rito. Kaya kung makikita niyo po sa budget proposal na approved ng Office of the President, ito po yung 2023 budget 5 billion yan. Ito po yung classroom construction. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Okay. Sabi ko nga po, ang nag-approve nito eventually is the entire chamber and the BICAM na ratified by separate houses. Opo. Sa NEP, 5 billion, lumabas daw po yung budget, approved 15 billion. Alright. Ngayon, mga kapatid, no? Ito pa sabi niya, halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na yung House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion na ito. So approved 19B, paglabas naging 24 billion. And here's more. Okay. Sabi niya dito, Okay. At doon sa 24 billion na iyon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion na repairs ng classrooms na nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya makikita nyo sa papel na andyan yan naging 24 billion. At hindi lang yon. At dahil noong pong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung nung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong taon, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classrooms construction worth 17 billion. Makikita yan sa papel. Dito po, may mga visuals siya ng deliberasyon sa budget. Ngayon ang sa akin dito, ito. Wag na ho nating ihiwalay natin dito yung away nila sa politika. Ihiwalay natin yung bakbakan nila at kung ano-anong mga sinasabi nila sa isa't isa. Dito po, ang tutukan natin yung binabanggit na sinasabi pong insertion. At yun daw pong pagtutoka dito sa DPWH na konstruksyon ng malaking halaga ng pera para sa classrooms. Di ba may report ang COA? Kakaunti lang po yung naayos. Sandali lang. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, ang laki ang problema ng DepEd Maliban po sa classrooms na ito, pati mga teachers ngayon kulang sila. Ang akin po dito, Madam Chair, ang tanong, sino ang susuri nito? Who will investigate on this? Ano yung listahan na binabanggit na separate sa listahan ng DepEd? Nasaan ang pera doon at ano na ang status ng mga proyektong yun? Sa akin po dito, isang tabi ho natin itong away sa politika Dito po ang focus natin, yung laman ng sinasabi niya. Para po sa akin, sa taong bayan, this is worth looking into. That's the point. Regardless of your political affiliation, saan ka mang kampo, ito po malaking issue ito na dapat din po sana pagtuunan po ng pansin. Ang tanong ngayon, nino? Sino? Hindi naman po tayo pwede magpasubpina doon sa STECOM dito ng mga dokumento. Hindi ko naman tayo pwede ditong mag-initiate po ng ating investigasyon.